Corte, Santo Cristiano Fernández, Joseph Santo Corte, Santo Cristiano Fernández, bendito, alabado sea el Santísimo Sacramento, Pilar Cabilencia, Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra concebida su más aplicada en el con el parte de ser prosperidad más. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Santa. Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Santa. Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Santa. Samantalang yung pagkakataon na alalahanin yung mga magagandang alaala niya and ibahagi sa inyo. Ngayon, kung kayo din po ay may mga magagandang alaala ng inang, maaari niyo may bahagi. Bukas po kami upang bigyan kayo ng pagkakataong magsalita. So, kanina po, pinlay yung mga pictures niya, yung mga pictures niya simula ng pagkabata. So, pwede po nating i-refresh ulit. At meron po siyang meron po siyang binanggit na yung kanyang ikawalang pong kaarawan, meron po siyang isang parang talang buhay na isinulat. At ayaw naman po namin na ito ay intimate sa aming pamilya dahil marami po sa inyo marahil ay bahagi rin ng kanyang buhay. So, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na basahin niyo itong muli upang lubos niyo pong makilala uli ang Inang Maria hanggang sa huling pagkakataon nito. Parang kailan lang, nang ipagkaloob ang batang si Maria sa tahanan ng Papong Tisyo at ang Dantikang. Disyembre 8, 1930 noon. Ang batang mahilig sa kulay po siya, at sa bilang na walang taon, at sa
Bilang nawalo ay natutong mag-aral ng luksong, tinik, luksong lubid, sinog at batakan. Edad 11 pa lang ay napalipat na sa iba't ibang tahanan ang Inang Maria. Noong mga panahon pong iyon ay panahon po ata ng giyera, ng digmaan, kung kaya sila ay napilitang mag-evacuate sa iba't ibang lugar. So, taong 21 taong po siya noon. Ito ay isang kwento ng buhay ko na natandaan ko buhat pa sa aking pagkabata. Noong ako ay 1 taon, ay hindi ako makahakbang sa palaagusan sa Pilapil. Noong 2 taon naman ako, ay inutusan akong manghiram ng bigas sa pina na aming kalapitbahay. Nang ako ay 4 na taon, ay nagkaroon ng pagbagyo, taong 1934. Pasan ako ng amang pisyo sa balikat, pumunta kami sa kamalig ng andang tita na ina ng nanaselang na isko. Nung ako'y 5 taon, inalagaan ko ang aking kapatid na si Melencio. Hindi ko kayang linisin pag siya'y dumudumi. Kasintabi po sa mga kumpan. Kaya sinusundo ko pa ang inang, ang andantikang sa papa. Si Melencio ay napatay noong taong 1935. Pinanganak naman si Banang noong 1937. Nagkabagyo ulit noong mga panahong iyon, kaya kami pumalaw sa matong, doon kami sama-sama nakaupo. 1941 naman ang ipinanganak si Eugeniano. 3 araw pa lang ay dinawian na rin siya ng buhay. Ipinanganak si Rufino noong 1943 at ako na may 14 na taon noon. Naging talisuyo ako. Noong panahong iyon, siglo labing-anim na taon ako na naging talisuyo kasiglanang at huling sa tagang susok. Subalit ang kanya pong na nakasaling puso ay ang aming amang ipe. Siya ang nagwagi. Namatay ang Papang Andres noong 1949 at hindi nagtagal ipinanganak naman si Torino. Noong panahon yun, nagsabi sa akin ng tatay ko at mga ibyong na sila'y mamamasko sa aming tahanan. Sinagot ko pa sila ng pabiro, baka kayo pala mamamasko sa akin, gayon kayo ang mas nakasatanda. Saka ko sinabing wala akong may aginaldo sa inyo. Bahala ka, basta kami magpupunta ang hika niya. Yun pala, mamamanhikan na sila para sa amang inte. 7 beses silang nagpunta sa amin, yun hindi namin tinanggap. Dahil siguro ay hindi pa panahon. Mga panahong iyon ay ginawa akong pangulo na kung tawagin ay presidenta. Dahil sa makapitong pasangin ng aking pamilya ay nagkaroon ng pagtatampo si Inte. Si Inte po ang amang namin. Namimili kami ng gamit noon para sa bisita ng sinundan niya ako sa Maynila at may tangka pala siyang agawin ako. Nagpaalam pa siya sa kakadyan, asawa ng husto. Kaugnay nito'y kinausap niya ako sa Maynila noon at sinabihang, talaga ba na hindi tayo magkapalad? Kaya nagkasundo kami at nagkatawagan panahon ng ate at kuya. Kaugnay nito, nagputol pa kami ng isang panyolito bilang kasunduan. Lumipas ang mga araw at siguro nga'y nakatakdang talaga kami para sa isa't isa. Muli nagkausap ang matatanda para sa huling pamanhikan. Kasyam ng Marso na mapagtibay ang tipan para sa aming kasal at mula nooy nanilbihan na sa aming inte. At nooy nakatakda ng aming kasal sa 19 ng Marso taong 1951 sa simbahan ng Immaculada Concepcion, Saldi, Bulacan. Doon naging makulay ang kanyang buhay, ang aking buhay sa pagkaroon ng 3 supli na sina Eufrasio, Filomena at Braulio. So, 3 po ang naging biyaya sa mga ina at ito po ang kanyang naging kalungguhay. Ngayon naman po, dahil yung 3 kanyang pinakatatangi na kayamanan, ang siyang naiwan, yung mga naulila,
gusto naman namin sinabigyan ng pagkakataon ngayon na magsalita at magpasalamat sa aming mahal na ina. Unahin ko po ang bunsong anak ng Inang Maria na walang iba kundi ang Tata Baring, si Braulio de la Cruz. Subalit, wala po siya dito ngayon, nasa Italy po siya. Ngayon pa man, gusto niya pong maiparamdam ang kanyang presensya sa pamamagitan ng isang video clip na itinadala niya po sa amin. So, hayaan niyo po akong ipakita po ito at nang makilala niyo pong lubos at maibahagi niya kung ano ang kanyang damdamin para sa inang. Ngayon naman po ay susunod po natin tatawagin ang tatay offering. So, yung kanina pong napanood nyo, yun po ang Tito Baring, kasama niya ang kanyang asawa na ang Tita Nora, si Unel, siya po ang asawa ng panganinanak ng Tito Baring. At ang pangalawa ay si Chris, kasama ang kanyang asawa na si Jenny at ang kanilang anak na si Kesha, si JM at si Paul. So, ngayon naman po, tinatawagan ko po ang tatay offering, ang pangalan na anak ng Inang Maria. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang katotohanan po, nagulat kami dahil meron palang ganito. Hindi naman namin naasahan. Katunayan, siguro mapapansin nyo na yung palang buhay na binanggit para sa ina ay parang inakukwento nung siya ay pagkakas ng paarawan. Ito nga po nagkakahulan, nagkagigitan, pero gusto namin na sa huling gabing ito ay maipadama namin at ay parating namin sa Manila. Kung ano mga bagay na gusto namin parating. Hindi po kayang bigkasin ng mga salita yung bagay na gusto kong panggitin para sa kanya. Yung pagmamahal na inuukol niya sa aming lahat ng kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga kapatid. Pero higit sa aming magkakapatid, yung pagpapalaki ng pantay-pantay, wala siyang kinikilingan, walang mas mahal sa kanya, basta iginagabay niya kami. Doon sa inakala niya, kami ay mapapayos at mapapabuti. Inang, salamat sa lahat ng iyon. At ipinangako namin at malungkot para sa amin. Alam namin na mas maligaya ka ngayon, nasa pilang ka na ng ating kong lumikha. Nalulungkot kami dahil mawawala ka. Pero sa pagkakataong nito, masaya ako na noong panahon na ikaw ay nakaratay, na noong panahon ikaw ay nahihirapan, ay nasabi ko sa iyo na inang, ano man ang mangyari, nakahanda na kami, hindi namin malilimutan na mahal mo kami. At ibinabalik ko sa iyo habang naririnig mo ko. Mahal na mahal ka rin namin, magkakapatid namin yung mga anak. At iyon ay sinasabi ko sa iyo dahil ayokong pagdating ng araw, sabihin ko, sayang, dapat pala nabanggit ko. Kaya alam ko nung nakaburla, nung naghihirap ang akin na, tumatango siya nung sinasabi namin, mahal namin siya. Oo, ganon. Ngayon lang, iyon ang dahilan kung bakit kami ay magiging matatag, sisikapin namin nang iyong pinamana mo ay maipamana rin namin sa aming mga anak. Kami ay matibay dahil yung pagmamahal ay pinunla mo, ay iyon ang pagmamahal na pagpapalakas sa amin. Kami ay denied mo, inilapit mo kami sa ating Panginoon. Yung lahat ng aming natutuhan, yung ay tuturo namin sa aming mga anak, at iyon ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Inang. Kaya ngayon, paalam, Inang, hanggang sa muli. Paalam. Na babae ng Inang Maria, walang iba kundi ang Nana Plomi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay walang kasabi sa aking ina, sa kanyang ginawang pagkapalaki sa amin, kung saan pinalaki niya kami sa pamamagitan ng pagmamahal at pantay-pantay na pagmamahal, kung saan lagi niyang sinasabi na huwag kayong
mag-iingitan. Talagang mahal ko kayo. Mahal ko yung kuya mo kasi siya ay panganay. Mahal ko kayo, ikaw kasi nag-iisa kang babae. At mahal ko si Darren dahil siya bunso. Kaya yun ang pagmamahal na aking pinapakita sa inyo. Kaya lagi niya yung pinapaalala sa amin, di ba, sa mga magkakapatid kung saan mayroong mga yung parang yung nakakaroon ng hindi pag-inggitan, gano'n, yun yung lagi niyang ipinapaalala sa amin. At sa panahon ng kanyang ganitong siya nakaratay na, ay nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung pagmamahal na ipinakita sa amin ng aking ina ay kahit hindi man ganun ay naipagdama din namin sa kanya. At doon rin sa panahon na yun, ay sinasabi din niya sa akin kapag kasi ay merong sa kanyang panahon na siya ay nahihirapan sa gabi, lagi siyang nasa panahon siya naiinip na sa maghapon. Sinasabi niya, anong oras ba dadating yung kuya mo? Sinasabi niya gano'n sa akin. Tapos pagdating noon, talagang doon nakakadama siya ng parang naginabahan dahil lagi siyang yung hinahagod ng aking kuya, gano'n. Sa akin namang mga pag-aalaga sa kanya, pag yung siya dumarating doon sa panahon na magkailangang arugay ng isang babae, yung kasi ang aking ina, kahit siya ganyan, kahit siya nakaedad na talagang, katulad nga yung sinasabi ng kanyang mga apo, binibiro pa nga siya ng kanyang mga apo. Ang imang ika, kahit matanda na, kahit ganito ng edad, ay talagang tunay na Pilipina. Kasi nahihiya siya talaga yung kapag yung nililinis siya, yung gano'n, kahit mga apo niya, kahit anak niya lalaki. Kaya talagang ako yung kanyang hinanganap. Kasi kaganyan ko kayo, yung kayong pantay-pantay pagmamahal, yan ay kayong talagang ibinibigay ko sa iyo na sa akin, yung sinasabi ng aking ina. At yung namin siya bago kunin ng Panginoon, ay talagang yung sinasabi niya sa amin na siya nahihirapan na, siya ay pawala na. Mahirap lang sa akin sabihin niya, pero talagang iyon ay sinabi ko sa aking inay na mahal ka namin. Pero kung yung panahon na ito, kung ikaw ay talagang tinatawag na ng Panginoon, pinagkakalog ka namin. Sumama ka na sa kanya dahil yun ay doon ka magiging maligaya. Naghihirap ka dito sa pagkakasakit, pero naitagpos mo kung paano nakihati ka sa paghihirap ng ating Panginoon, ay naitagpos mo yung kanya, ay yung paghihirap na siya mo namang parang ibinahagi sa kanya at inyalay mo yung mga sakit na yung naramdaman tayo sa ating Panginoon. At iyon ay isang pagkakataon at pinaniniwalaan namin na sa oras na ito, siya ay kasama nasa piling na ng aming Panginoon at iyon ay isang magandang alaalong na iwan para sa amin. At inang, alam ko, nalilinig mo, baunin mo ang aming pagmamahal. Hindi namin malilimutan yung mga naipamana mo sa amin, mga naituro mo sa aming matapatid kung saan kami ay iyong pinalaki ng maayos at lagi mo ipinapangaral sa amin yung aming pagmamahalan. Baunin mo yun ang aming pagmamahal sa iyo. Kami sama-sama, kami tatlo. Yun lang po. Ang kapatid ng Inang Maria na Adontora, Nestora Garcia. Anim na kapatid ng Inang Maria na pinanganak noong taong 1947. So, ito po siya. Ang pagkakataon kong ito ay parang maiiyak na ako, pero sisikapin kong makapagsalita. Alakalang po sa pagmamahal sa aming kapatid. Gusto kong balikan ang mga nakaraan na pero hindi ko wala ko maalala at ang naiisip ko itong mga unay. Nang pulo ay maalala namin na may sakit. Talagang mabigat sa akin sa looban talagang.
Kaya noong siya ay nasa ospital, ay sinikap ko makarating. Pero hindi naman ako nagtaya at hindi ako makapagbantay sa kanya. Kaya noong siya ay umidit sa bahay, talagang daw ako ginawa. Daw ako binisika ako na ako yung lagi pupunta rito. Tapos naisip kong pumunta, hindi na ako namimili ng oras. Kahit madaling araw, madaling bilisan, naglalakad ako, nagpupunta ako rito. Nagte-text ako sa anak niya, nandito na ako sa may gate, sa luguhin ako, basta ng pinto. Pagdating ko dyan, nakikita ko yung hirap ng aking kapatid. Pero nilalakad na ako aking loob, ayaw kong magpakita sa kanila kalungkutan. Sinala ako sa pagkanta. Pag ginagot ko siya, sinasabayan ko ng kanta kahit mga himig ginagawa ko, himig pa simbahan. Alam ko siya ay nakikinig, sumasabay siya sa akin. Napakahirap po. Itong siya kapapaghihirap na aking kapatid, pero hindi niya pinahalata talaga. Sinisikap niya na pasiglahin ang kanyang katawan. Minsan po, dumating ako rito. Siya pa ang nag-alala sa akin, sabi niya, huwag mo po pwestay mo yung katawan. Sabi niya sa akin, nag-alala. Sabi ko sa kanya, hindi naman, wala, hindi naman ako nahihirapan. Kahit po gabi, pag binabantayan namin siya, nakikita ko na siya nahihirapan, hindi siya nakakatulog. Hinahagis ko siya, pinipilit ko, hindi na sa aking mata, kinakantahan ko siya talagang sa damdamin ng kanta. Alam ko na, kahit may letra man o wala yung kanta ko, kahit pa paano siguro nakakalibang sa kanya. Minsan niya ako. Dahil parang ako'y naaalalamunan ko, makalialalamunan ko doon. Hindi ako ng mga kasama ko sa loob ng kwarto ng kaka. Bigla akong lumabas. So kagustuhan ko na matagal yung gumagaraw doon sa lalamunan ko, kumaba ako ng luya. Kinendi ko pa yung luya para ako maalis yung pamamalat ko. Kaya may kinukwento ko po sa kanila. Natatawa sila, pero talagang gustong-gusto ko na yun man lang.